Mainit na balita, si Senador Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. Ibinoto si Gatchalian ang kanyang mga kasamahan sa special session ng Senado ngayong umaga. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Unanimous ang boto ng 13 senador na present sa session hall. Si dating Senate President Tito Soto naman ang iniluklok na Senate President pro tempore. Si Senador Juan Miguel Zubiri ang majority leader. Nag-nominate na rin ng mga miyembro ng iba't ibang Senate committees kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control projects. Wala sa sesyon ngayong umaga ang mga miyembro ng Cayetano Block. Ongoing pa ang special session ng Senado at Kamara. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang special session para maipasa ang ilang priority bills. Bago ang special session, naglabas ng pahayag si Senador Alan Peter Cayetano at sinabing hindi niya haharangin ang pagpili ng bagong Senate President. Ay kay Cayetano, lumabas sa pag-uusap nila ni Senador Joel Villanueva na may sapat na bilang na ang kanilang mga kasamahan para pumili ng bagong Senate President. Wala raw sama ng loob si Cayetano sa mga kasamahang tumawid sa kabilang grupo dahil anya sa pressure. Hindi raw nalulungkot si Cayetano dahil sa nawala niyang posisyon, kundi dahil papuntaan niya ang bansa sa kadiliman. Bago ang pahayag ni Cayetano ngayong umaga, nagpetisyon sa Korte Suprema kahapon si Cayetano at 8 niyang kaalyado na ibalik ang estado ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Pinatawan ng 70 araw na suspensyon ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Yan ay habang iniimbestigahan ang 213 million peso graft case niya kaugnay sa flood control project sa Bulacan. Nakakulong si Estrada ngayon sa New Quezon City Male Dormitory Jail dahil naman sa kasong plunder. Sabi naman ni Estrada, hindi niya gagamitin ang kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga aligasyon. Kasabay daw ng kanyang desisyon na hindi magpasailalim sa protective custody ng Senado at kanyang pagsuko sa mga otoridad, agad daw niyang ipinatigil muna ang kanyang sahod. May low pressure area sa Pacific Ocean na mataan po yan ang pag-asa halos 3,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. May medium chance ang nasabing LPA na maging bagyo. Posible ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend base sa datos ng Metro Weather. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang nabanggit na LPA. Magiging maayos po ang panahon sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila pero posible pa rin po ang mga local thunderstorms, sabi ng Pag-asa. Easterlies ang posible namang magbuhos ng ulan sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Malaking bahagi po ng bansa ang may tsansa ng ulan sa mga susunod na oras. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide base sa datos ng Metro Weather. Hulikam sa San Mateo Rizal, tinangay ng riding in tandem ang isang nakaparadang motorsiklo. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pagmasdan ng magkaangkas sa motorsiklong yan sa Barangay Santa Ana, San Mateo Rizal, madaling araw noong Biyernes. Tumigil sila sa gate ng isang bahay at tila palingon-lingon sa likod. Saka sila nag-U-turn at nagpark sa tabing kalsada. Bumaba ang angkas at naglakad papasok sa eskinita. Nilapitan niya ang isang nakaparadang motorsiklo. Maya-maya, bumalik siya sa kasama at naghintay na umalis ang isa pang rider na nagbaba ng pasahero sa lugar. Nang makatsyempo, binalikan niya ang motor at tuluyan ng tinangay. Tumakas ang dalawa. Ayon sa ina ng biktima, mahigit 100,000 piso ang halaga ng ninakaw na motorsiklo na mahigit 1 taon nang hinuhulugan ng kanyang anak. Kinabukasan, 7, aalis na yung anak ko. Paglabas niya, bumalik siya, sabi niya, "Ma, napansin mo yung motor ko?" Sabi ko, "Hindi." Tapos naghanap na kami. Ano yun nakalimutang i-lock, kaya madaling nakuha. Bali, may kinalikot siya sa right side ng gulong sa ilalim. Kasi doon umilaw bigla yung motor. Nung nalaman po ng may-ari na nawala na pa sa kanyang pinaglalagay yung kanyang motor, agad-agaran po siyang nagpunta rito sa ating barangay at
nagpa-review ng ating pong CCTV. Naka-blatter naman po. Dumirekta na po kami sa PNP para po ma-aksyonan. Inaalam pa ng San Mateo Police ang pagkakakilanlan ng riding in tandem. Patuloy rin ang backtracking ng pulisya. Ayon sa barangay, posibleng sila rin ang nagnakaw ng motorsiklo nito lang nakaraang buwan sa parehong lugar. Pareho raw kasi ang galawan. Inukutan yung lugar at saka nung nakita ng walang tao, bumalik po sila. Kaya nung bumaba yung isang nakamotor, yung angkas niya, at then yun, paglabas niya kasama niya na yung motor. Kami po patuloy na nagbabantay, mahuhuli din po kayo. Kaya tumigil na kayo sa mga ganyang gawain. Posible silang maharap sa reklamong theft at paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang konduktor matapos sumalpok ang sinasakyang bus sa isang truck sa Baguio City. Base sa investigasyon, nakaparada sa gilid ng Marcos Highway ang truck dahil kinukumpuni ang sira nito. Bumangga sa likurang bahagi nito ang bus na papunta sa Baguio City. Napuruhan ang konduktor. Sugatan naman ang driver at 7 pasahero. Ayon sa pulisya, wala silang nakitang problema sa makina ng bus at posibleng human error ang sanhi ng aksidente. Wala pang pahayag ang driver na nasa kustodiya ng mga otoridad. Sinuspinde ng LTFRB ang biyahe ng 24 na units ng bus company na sangkot sa insidente. 30 araw ang suspensyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang bus company. Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ng nakaalitan niyang mag-ama sa Rodriguez, Rizal. Kita po sa video ang 3 lalaki na nag-aagawan sa isang itak sa kalsada sa barangay San Jose. Ang isa sa kanila duguan na. Matapos subukang awatin ng mga residente, tuluyang bumitaw ang duguang biktima. Isinugod siya sa ospital. Ayon sa pulisya, agawan sa lupa ang sanhi ng away. Arestado naman ang mga suspect na mahaharap sa reklamang frustrated murder. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nasa maayos ng kalagayan ayon sa pulisya. Patuloy ang investigasyon sa insidente.